Magandang umaga mga bata, ako nga pala si Teacher April, ang inyong guro sa aralin ito. Ang paksa ng ating aralin na ito ay ang paggawa ng mga relief printing sa table mat. Pagkatapos ng session na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang naiugnay ang konsepto ng motif sa paggawa ng disenyo. Nakakalikha ng malinis na relief print gamit ang sariling motif na ipapakita ang kasipagan, pagkamalikhain at pagpapahalaga sa scene. Mga bata, noong nakarang araw tayo ay gumawa ng relief print gamit ang luwad o clay. Naalala ba ninyo kung paano natin ginamit ang nakaangat na bahagi ng luwad upang makagawa ng disenyo? Okay, ano ang ginamit nating materyales sa paglilimbag mula sa luwad? Tama. Gumawa tayo ng luwad at mga bagay na may disenyo mula sa takip ng bote. Paano natin nakuha ang disenyo mula sa luwad? Tama. Pinindot natin ang bagay sa luwad para lumitaw ang hugis. Ano ang napansin niyo sa hugis at linya ng mga disenyo? Tama. May mga umuulit na hugis at may mga disenyo na nakaangat. Magaling, mga bata, dahil naalala ninyo ang ating tinalakay noong nakarang araw. Ngayon, mga bata, tignan ninyo ang nasa larawan. Ano ang iyong napansin sa pattern ng sahig? Tama. Paulit-ulit ang design. Ngayon, tignan ninyo ang dahong nito. May pattern din ba? Tama. Napansin ba ninyo na maraming bagay sa paligid natin na may disenyo? Ang mga disenyo na ito ay maaaring ginawa sa pamagitan ng relief printing gamit ang motif. Sa araling ito, matutunan natin kung paano gumawa ng sariling motif at gamitin ito upang makalikha ng malinis na disenyo na inuulit o salit-salit. Pagmasdan ang nasa larawan. Ano ang napansin mo sa mga kulay, linya, hugis, disenyo ng bagay sa larawan? Tama. May mga hugis na inuulit, pari-pareho ang kulay at maayos ang pagkakaayos. Ano sa tingin mo ang tawag sa paraan ng paglalagay ng disenyo sa mga bagay na ito? Tama. Relief printing, kasi parang pinindot ang disenyo sa papel o tela. Pangatlo, sa tingin mo, anong bahagi ng disenyo ang inuulit o sinasalit? Tama. Mufet. May mga disenyo na pare-pareho at may iba naman ay salit-salit ang ayos. So ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa paggawa ng mga relief printing sa table mat. Ngayon mga bata, ay panoorin ninyo ang tutorial video sa mga tamang hakbang sa paggawa ng mga relief printing sa table mat.
paggawa ng relief printing gamit ang table map, ito ang kagamitan na kailangan nilang gamitin. Hakbang: kunin at ilapag ang tela sa lamesa. Bumuo ng isang disenyo gamit ang mga malaki at maliliit na disposable spoon. Kunin at ilagay ng pentora ang likod ng disposable spoon. Dahan-dahan idikit ang bahaging may pintura sa tela. Ulit-ulitin hanggang mabuo ang disenyong naisip. Patuyuin ang natapos na likhaing sining. Ang nangyari sa pintura kapag pinindot sa papel. Tama. Lumilipat ang kulay at lumilitaw ang hugis ng motif. Paano nagbago ang itsura ng disenyo kapag inuulit o sinasali? Tama. Nagiging pattern, pare-pareho kung inuulit at pabago-bago kung salit-salit. Paano mo maipapakita ang respeto sa paggawa ng kaklase? Tama. Nakikinig kapag pinapaliwanag ang kanilang disenyo. Ano ang dapat tandaan upang magiging maayos ang paggawa ng sining? Tama. Dapat malinis ang gamit. Maingat sa paggupit at pantay ang pagpindot. Ngayon, hatiin ko kayo sa grupo. Pangkat una, gumupit ang sariling motif. Ilimbag ito sa tela gamit ang inuulit na pattern. Pangkat pangalawa, gumupit ang sariling motif. Ilimbag ito sa tela gamit ang salit-salit na pattern. Criteria: kalinisan ng print 10 points, pantay na pagpipindot 10 points, kaayusan ng pattern 10 points, pagkamalikain 10 points, pagsunod sa proseso 10 points, kabuuang puntos 50 points. Ano ang natutunan natin tungkol sa relief printing? Tama. Relief printing ay isang sining kung saan ginagamit ang nakaangat na bahagi ng isang bagay upang makalikha ng disenyo. Ano ang pagkakaiba ng inuulit at salit-salit na motif? Tama. Ang inuulit na motif ay pare-pareho ang disenyo at hugis, habang ang salit-salit na motif ay nagpapakita ng pabago-bago sa ayos o hugis ng disenyo. Paano natin mapapaganda ang ating disenyo? Tama. Sa pamamagitan ng maayos na pagpili ng motif, tamang paggamit ng kulay, pantay ang pagpindot, at pagsusunod sa proseso ng paglilimbag. Saan natin maaaring gamitin ang ating mga disenyo? Tama. Disenyo sa eco bag, t-shirt, palamuti sa table map, at iba pa. Ngayon, sa ating pagtataya, isulat kung tama o mali, sapat lang. Una, ang relief printing ay gumagamit ng nakaangat na bahagi upang gumawa ng marka. Pangalawa, ang alternative motif ay inuulit-ulit ng pagkapareho ng disenyo. Pangatlo, mas mainam ang
makapal na pintura para lumitaw ang marka. Pang-apat, ang repeat motif ay pareho-pareho at inuulit-ulit na hugis. Pang-lima, dapat pantay ang pagpindot upang magiging malinis ang print. Tignan mo mabuti ang mga larawan. Ilagay ang check. Ito ay nagpapakita ng ritmo at X kung hindi. Tamang sagot. Ang aralin, gumawa ng isang simpleng relief print sa isang table mat gamit ang foam o carton bilang stamp. At ito ay nagpapakita ng motif na pag-aralan. Sundin ang mga napag-aralan sa paggawa nito at mga pamantayan pangkaligtasan sa paggawa. Thanks for watching. Hanggang sa muli. Paalam!